Kahit anong oras, hindi nababakante ang EDSA. Kapag gabi, mas kakaunti ang mga bumabiyahe, mas mabilis dapat ang mga sasakyan. Pero hindi sa EDSA. Ang mabilis ka, sa may pagdang ano, marami. Ang problema rin, pag malakas na ulan. Kasi ulan, may nag-drive ang medyo may tagdana eh. So, siyempre, tagdana ako naman tayo. Di ba? Kung madilis. Sa Ortigas Flyover, Cubao Underpass at Quezon Avenue Flyover, kulang sa mga ilaw. At kung meron man, puntido naman. Traffic lights namin. Kami na yung traffic lights. Yung mga underpasses, yung mga ilaw, DPWH. Merong mga stretches na kami, galing sa airport, NDA yun. Galing na iya, mga ilaw doon, NDA yun. Limitado yung amin kasi nga because of budgetary constraints. Gustuhin man namin ilawan lahat, wala kaming kakayahang magbayad. Ang arrangements dyan, depende sa syudad, no? So, yung mga street lights ng national roads, ang maintenance niyan, at lalo na yung electricity, no, yung payments, nasa LGU. Now, in the case of EDSA, in some instances, tina-turn over namin sa MMDA dahil ayaw naman akuin ng LGU yung kuryente. Sa taong ito, humigit kumulang 2 bilyong piso ang nakalaan para sa pagsasaayos ng mga national roads kasama na ang EDSA. Mahigit 200 milyong piso naman ang budget para sa mga road safety devices sa national roads. Samantala, ang MMDA naman, aminadong kapos ang budget pagdating sa mga road safety devices tulad ng mga reflector, barrier, fence at iba pa. Una-una, siguro, pinaka-basic na yung road markings. No? Imagine, nasa isang daanan ka na napakaraming volume ng traffic na hindi mo alam kung saan may lulugar ang sarili mo. Marami tayong kulang. Dapat yung bus stops natin ay komportable sa mga pasahero. Dapat yung bus stops natin may ilaw. Hindi namin nailawan pa lahat. Dapat yung footbridges natin may ilaw. Hindi namin nailawan. Mas malaki daw kasing bahagi ng kanilang budget na pupunta sa sweldo ng kanilang mga empleyado. Sa salaries at saka sa kuryente. Sa kuryente ng traffic light na dapat 24 hours siya may kuryente. So, sa halip na maka-acquire ka ng ibang gamit, unahin mo yung sweldo ng mga tao. Kaya kung mapapansin ang mga road safety devices sa EDSA, kung hindi luma, recycled ang iba. Nami-maintain lang namin. Pero kung nakakahingi kami ng dagdag na traffic na budget, for maintenance. So ang pangarap namin, makabili ng yung mga bago namin na ikabit na yung mga timers. Kung makikita nyo, sa mga traffic intersection na may timers, hindi yun. Malaki rin epekto nito kasi tinatawag natin ng mga traffic control device. At merong panuntunan yan, may standard yan. At siguro isa yan sa dapat tignan rin ng MMDA. Dahil lang ang MMDA may history na sila ay gumagawa ng kanilang sariling panuntunan. Para naman sa mga bus drivers at operators, ang mga road safety device na dapat ay nakakatulong sa pagsugpo ng sakuna. Ang minsan siya pang nagiging mitsa ng aksidente. Tapos merong mga kulang ng ilaw, kulang ng signage. Yan ang mga problema. Tapos yung mga barrier natin, minsan nakakalat, hindi siya yung talagang diretsong nakalagay. Malaking tulong daw sana ang mga ito para magbigay ng babala sa mga drivers, lalo na kung masama ang panahon. Kung maganda sana yung pagkakagawa, no, na talagang maliwanag at reflector talaga. Hindi, sometimes yung mga U-turn is not applicable anymore. Merong mga, pwede yung U-turn, pero dito sa EDSA kasi, maliit lang yan eh. Kaya kung ano-ano pa yung ilalagay mo, mahirap na. Alam mo, alisin natin yung mga traffic barriers na yun, lalo magkakagulo yung traffic. Lahat yun, bago nilagay, nagkaroon ng traffic simulation. Meron kami traffic engineering center. May software dyan, pinag-aaralan, kung ano yung flow ng traffic. Bukod
paglalagay ng road safety device, minomonitor din ng MMDA ang daloy ng trapiko sa EDSA at rumeresponde sila sa mga problema. Ginagawa ng MMDA na pagtibayan ng pagdami ng mga CCTV, lalo na sa mga major thoroughfares at saka sa mga critical areas na tinatawag nila. Kasi kailangan yan lalo na kapag rush hour, kapag may mga aksidente, kung may sunog, malaki ang tulong na nagagawa nila. Sa dami ng kalye sa Metro Manila, ang EDSA raw ang numero 1 tinututukan ng MMDA. Actually, ang EDSA talaga ay isa sa mga kalsadang maraming na-aksidente, kasabay ng Commonwealth at saka ng C5. Pero ang EDSA kasi, since tinuturing natin na main thoroughfare natin, talagang nagpo-focus tayo dyan at naka-base lahat ng response system natin. Hindi raw nawawala ang mga traffic enforcers sa mga kalsada anumang oras, araw at gabi. Ang nakikita ng ibang tao siguro, yung pinababayaan na lang, pero subukan natin mag-traffic na kahit umulan at umaraw, mahirap-hirap rin yan. We have people manning the streets hanggang 2 a.m. Pero nang mag-ikot-ikot kami sa EDSA, nakita namin ang bus lanes, hindi strict papatupad. Kahit bawal, may mga city bus na umaakyat sa flyover. At may mga provincial bus naman na hindi gumagamit ng third lane. May multa dapat ang hindi sumusunod sa polisiyan ito. Pero dahil walang pusa, ikangay namamayagpag ang mga daga. We need to motivate them properly. Siguro dapat magkaroon ng mataas na sweldo, tamang benefits. So, lahat po yan, budgetary po ang magiging source niyan. So, we can only do so much with little resources. Sa huli, seryosong implementasyon pa rin ang sagot para tuluyang maayos ang lumalalang problema sa EDSA. Dahil anumang ganda ng patakaran, kung wala namang nagbabantay, baliwala rin.